Sapat na ang 5 taon ng pagpapanggap bilang isang masunuring asawa. Habang ipinagluluto ko sila ng hapunan, masaya nilang pinaghahati-hatian ang aking kayamanan kasama ang kanyang kabit. Akala ni Eduardo, isa lamang akong mahirap na probinsyana. Ngunit ngayong gabi, ang sapatos na itinapaktapakan nila ay siyang sisipa sa kanila palabas ng palasyo ko. Sino ba talaga ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? Anak, kailan mo ba diringgisin ang babaeng yan? Masyado nang nakakasulasok ang presensya niya rito sa mansion. Para siyang amag na hindi mo matanggal-tanggal sa pader, Eduardo. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library, napatigil si Valentina. Ang kanyang mga kamay na namumula pa dahil sa pagbabalat ng ilang kilong money para sa paboritong kare-kare ni Eduardo ay mahigpit na nakakapit sa isang pilak na tray. Ito ang gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo. Sa kusina, dahan-dahang kumukulo ang nilaga niyang karne. Ang bango ng mani at bagoong ay bumabalot sa buong kabahayan. Isang halimuyak ng pag-ibig at pagsisikap na inakala niyang sapat na upang ituring siyang bahagi ng pamilyang ito. Ngunit ang bango ng kanyang sakripisyo ay tila lason sa pang-amoy ng biyenan. Mom, please, huwag kang masyadong maingay. Baka marinig ka ng makadiyos nating katulong. Sagot ni Eduardo na sinundan ng isang mapait na tawa. Don't worry, Mom. Si Valentina, she's just a convenience. Sino pa ba ang magtitiyaga sa ugali mo at maglilinis ng bahay na ito nang walang reklamo kundi ang isang probinsya ng uhaw sa atensyon? Hayaan mo muna siya. Kapag nakuha ko na ang pirma niya para sa huling batch ng mga lupain sa lalawigan, I'll throw her back to the mud where she belongs. Si Cindy na ang reyna rito, hindi ang isang piping basahan. Ang hangin sa paligid ni Valentina ay tila naging bakal. Hindi siya makahinga. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang bawat kristal na baso ay nag-uumpugan ng tahimik. Ngunit mas malakas ang dagundong ng pagkadurog sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila isang sampal na hindi nag-iwan ng marka sa pisngi, kundi pilat sa kaluluwa. Dahan-dahang ibinaba ni Valentina ang tray sa maliit na mesa sa labas ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig. Tila ba ang dugo sa kanyang katawan ay tuluyan ng tumigil sa pagdaloy. Napatingin siya sa kanyang suot na apron, ang uniforme ng kanyang pagpapakumbaba, ang simbolo ng 5 taon niyang pagpapanggap bilang isang mahina at walang alam na asawa para lamang protektahan ang ego ng lalaking minahal niya. Sa loob ng silid, narinig niya ang kalantog ng baso ng alak. Nagdiriwang sila. Nagdiriwang sila gamit ang pera mula sa mga accounts na siya mismo ang nagpuno. Nagdiriwang sila sa loob ng mansyong siya ang lihim na nagmamay-ari. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak ito sa kanyang wedding ring na tila isang huling basbas sa isang patay na relasyon. Ngunit bago pa man ito masundan ng isa pang patak, marahas niyang pinahid ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko at pag-unawa, ay biglang nagningning sa isang kakaibang liwanag. Malamig, matalim, at mapanganib. Ang pagpintig ng kanyang sentido ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligayahan ni na Eduardo at Aurora. Hindi siya sisigaw, hindi siya maglulumpasay sa sahig upang magmakaawa. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi apoy na lumiliyab, kundi yelo na unti-unting lalamon sa lahat ng init ng buhay ng mga taong nagtaksil sa kanya. Isang basahan ng palako sa paningin mo, Eduardo. Ang bulong niya sa sarili. Ang boses ay tila isang malamig na hangin na nagmumula sa kailaliman ng isang libingan. Kung ganoon, sisiguraduhin kong malinis na malinis ang bawat sulok ng buhay mo. Dahil kapag natapos na ako, wala ni isang piraso ng dumi ang may iwan sa'yo. Kahit ang pangalang itinatangi mo, kukunin ko. Lumingon si Valentina patungo sa kusina, hindi upang ituloy ang pagluluto,
kundi upang patayin ang apoy. Ang usok mula sa kaldero ay dahan-dahang kumalat, tila isang madilim na anino na bumabalot sa kanyang pagkatao habang tinatahak niya ang hagdan patungo sa kanyang silid. Sa bawat hakbang, ang imahe ng martir na asawa ay unti-unting naglalaho at ang tunay na Valentina Reyes, ang reyna ng teknolohiya, ang bilyonaryong walang awa sa negosyo, ay nagsisimulang magising. Habang hinahawakan niya ang kanyang telepono sa loob ng dilim ng kanilang silid, isa lamang ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kayabangan, Eduardo? Kapag nalaman mong ang langit na tinitingala mo ay ako ang mismong gumawa at ako rin ang may kapangyarihang magpaguho nito sa isang iglap, bakit ang tagal mo namang ihain ang pagkain? Nagugutom na ang asawa mo, Valentina. Ang bagal mo talagang kumilos, parang pagong. Ang boses ni Donna Aurora ay muling umalingaw-ngaw sa dining hall, puno ng pagkainip at tila isang utos sa isang alila. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Eduardo, abala sa pag-scroll sa kanyang mamahaling cellphone, hindi man lamang nag-angat ng tingin sa kanyang asawa. Dahan-dahang inilapag ni Valentina ang mangkok ng kare-kare sa gitna ng mesa. Ang kanyang bawat galaw ay kontrolado, isang pagsasanay sa disiplina ng katawan habang ang kanyang isipan ay tila isang bagyong nagngangalit. Pasensya na po, Mama. Siniguro ko lang na malambot ang karne para hindi kayo mahirapan. Ang mahinahon niyang sagot. Ang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga laman loob. Honey, sit down. You look tired. Ani Eduardo nang hindi man lamang siya tinitingnan. By the way, I need to talk to you about the business. Alam mo namang kailangan natin ng additional capital para sa bagong expansion ng kumpanya. I was thinking, maybe you could sign the papers for the property in Batangas. Sayang naman kung nakatingga lang yon. Napahinto ang kamay ni Valentina sa pagkuha ng kanin. Batangas property. Iyon ang lupang nakapangalan sa kanya na balak niyang gawing isang sanctuary para sa mga batang lansangan, isang pangarap na matagal na niyang itinatago. Kailangan ba talaga yon, Eduardo? Akala ko ba maayos ang takbo ng kumpanya? Dito na nag-angat ng tingin si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago, naging malamig at puno ng pagmamanipula. Look, Valentina, you don't understand how business works. Ang hirap sa'yo, masyado kang kampante sa bahay. Kung hindi dahil sa akin, wala kang ganitong buhay. Utang mo sa akin ang bawat pirasong alahas at damit na suot mo. Kaya huwag mo nang pahirapan ang mga bagay-bagay. Just sign the papers tomorrow, okay? Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Valentina. Utang na loob? Ang bawat sentimong ginamit ni Eduardo upang itayo ang kanyang kumpanya ay galing sa mga lihim na pondo ni Valentina. Ang bawat tagumpay na ipinagmamalaki nito ay bunga ng mga estratehiyang ipinapadala niya sa pamamagitan ng mga anonymous emails mula sa Reyes Tech. Ang alat nito. Ano ba namang klaseng luto ito, Valentina? Wala ka na talagang ginawang tama. Biglang bulyaw ni Donna Aurora matapos tikman ng ulam, sabay bagsak ng kutsara sa pinggan. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng giyera sa loob ng puso ni Valentina. Sorry po, Mama. Hayaan niyo. Susubukan ko pong ayusin sa susunod. Ang tanging nasabi ni Valentina habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang leeg. Ang bahaging dapat ay kinalalagyan ng kuwintas ng kanyang ina. Nga pala, Eduardo, napansin kong wala sa jewelry box ko ang kwintas ni Mama. Nakita mo ba yon? Napatigil sa pagsubo si Eduardo. Nagkatinginan sila ni Donna Aurora sa loob ng isang saglit. Isang mabilis na pagpapalitan ng mga lihim na tila sila lamang ang nakakaalam. Baka nailagay mo lang kung saan, honey. Masyado ka kasing makalimutin lately. Huwag mo nang isipin yon. Bibilihan na lang kita ng bago kapag natuloy ang deal natin sa Batangas.
Mabilis na sagot ni Eduardo bago muling ibinaling ang atensyon sa pagkain. Ang kasinungalingan ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa hapagkainan. Sa puntong iyon, naramdaman ni Valentina ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na tuluyan ng naputol. Ang kanyang pagkatao ay tila nahahati sa dalawa. Ang asawang nananatiling tahimik at ang CEO na nagsisimula ng bumuo ng isang madugong estratehiya sa kanyang isipan. Matapos ang hapunan, nagtungo si Valentina sa kanilang silid. Sa dilim, kinuha niya ang isang manipis na laptop na nakatago sa ilalim ng isang maleta sa loob ng closet. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang anyo na hindi kailanman nakita ni na Eduardo at Aurora. Ang anyo ng isang babaeng handang bawiin niyang lahat. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard, dahan-dahan at walang tunog. Initialize protocol, lockdown, ang bulong niya. Sa isang pindot, ang access ni Eduardo sa mga pangunahing accounts ng kumpanya ay dahan-dahang nalimitahan, tila isang gripo na unti-unting isinasara. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang screen mula sa kanyang assistant sa Race Tech. Madam, confirmed. Mr. Eduardo booked a room at the Diamond Hotel tonight. Guest name? Cindy Flores. Napapikit si Valentina ng mariin. Ang sakit ay naroon pa rin, tila isang muikim sa kanyang puso. Ngunit ang bawat kirot ay nagiging lakas upang ituloy ang kanyang plano. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin ng mansyon na unti-unting nilalamon ng kadiliman. Bukas, ang mundong kinatatayuan ni Eduardo ay magsisimula ng mayanig. At sa bawat pagyanig, sisiguraduhin ni Valentina na wala itong ibang matatakbuhan kundi ang mga kamay na dati niyang binaliwala. Eduardo? So this is the mansion? It's okay, I guess. Medyo kailangan lang ng konting touch-up. Ang dull kasi ng colors, parang yung asawa mo. Isang malutong na tawa ang sumunod sa boses na yon. Isang boses na hindi pamilyar kay Valentina, ngunit tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa kanyang pandinig. Kasalukuyang nakaluhod si Valentina sa malamig na marmol ng kanilang foyer. Isang basahan ang hawak niya habang pinupunasan ng isang mantsa na hindi naman talaga doon nararapat. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakalma sa sarili. Ang paglilinis sa gitna ng dumi ng kataksilan na unti-unti nang lumalabas. Hayaan mo, Cindy. Kapag nakuha na ni Eduardo ang full control, ikaw na ang magdedesisyon sa lahat dito. Right, Eduardo? Ani Donna Aurora na may kasamang malambing na tinig na hindi kailanman narinig ni Valentina para sa kanya. Napatigil ang kamay ni Valentina. Ang kanyang mga kasukasuan ay namuti sa higpit ng pagkakahawak sa basahan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nakita ang tatlo na nakatayo sa bukana ng pinto. Si Eduardo, suot ang kanyang mamahaling suit na si Valentina ang nagpa-dry clean. Si Donna Aurora na may ngiting hanggang tenga at isang babaeng nakasuot ng pulang dress na halos hindi na nakatago ang balat. Si Cindy. Valentina, bakit nakaluhod ka pa riyan? Nakakahiya sa bisita ko. Mariing utos ni Eduardo, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Tila ba isa lamang siyang dekorasyon na nakaharang sa daan. Ipagtimpla mo kami ng kape at siguraduhin mong mainit, hindi yung katulad ng pakikitungo mo sa amin. Tumayo si Valentina ng dahan-dahan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pagsusumikap na huwag sumabog sa galit. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng tuyong buhangin habang pinagmamasdan niya si Cindy na naglalakad sa loob ng kanyang bahay na parang ito ang may-ari. O ikaw pala ang asawa ni Eduardo? You look dedicated. Masipag ka palang kasambahay, maarteng sabi ni Cindy habang tinitingnan si Valentina mula ulo hanggang paa. Eduardo told me you're good with household chores. Pakidala na lang ng kape sa library, okay? I'm so exhausted from the meeting.
Walang imik na tumalikod si Valentina patungo sa kusina. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Tila ba bawat hininga niya ay may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang bawat patak ng tubig sa lababo habang inihahanda niya ang kape ay tila isang malakas na tunog ng orasan na nagpapaalala sa kanya. Sila ang sumisira sa iyong tahanan, Valentina. Sila ang lumalapastangan sa iyong dangal. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, napansin ni Valentina ang isang maliit na mantsa ng lipstick sa gilid ng baso na gagamitin sana ni Cindy. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong manatili roon, isang maliit at tahimik na tanda ng kanyang pagkamuhi. Pagbalik niya sa library, nakita niyang nakaupo si Cindy sa mismong upuan na paborito ni Valentina. Ang kanyang mga binti ay nakapatong sa lamesa. Si Donna Aurora naman ay abala sa pagpapakita ng mga family album. Tila ba ipinapakilala na ang bagong miyembro ng pamilya. "Here is your coffee," maikling sabi ni Valentina habang inilalapag ang tray. Ang marahang pagtama ng porselana sa mesa ay ang tanging ingay na bumali sa kanilang tawanan. "Thanks, sweetie. Make sure to clean the master bedroom later, ha? Medyo dusty kasi nung sinilip ko kanina." Nakangising sabi ni Cindy bago humigop ng kape. Biglang kumunot ang noo nito at tiningnan ang mantsa ng lipstick sa baso. "Wait, is this dirty? Eduardo, look! Your wife is serving me in a dirty cup. Ganyan ba siya kadumi sa bahay?" "Valentina, ano ba namang kapabayaan ito?" Bulyaw ni Eduardo. Tumayo ito at halos idikit ang mukha sa kanya. "Humingi ka ng paumanhin kay Cindy ngayon din. Wala ka na talagang ginawang tama." Ang puso ni Valentina ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit agad niyang pinigil ang mga ito. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makitang wasak siya. Tiningnan niya si Eduardo nang diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng lamig na tila yelo sa kailaliman ng dagat. "Pasensya na, Miss Flores. Minsan kasi, kahit anong linis mo sa labas, ang dumi ay nanggagaling na pala sa loob." Ang mahinahon, ngunit makahulugang sagot ni Valentina. Bago pa man makasagot si Eduardo, tumayo si Cindy at lumapit kay Eduardo. Ipinulupot ang mga kamay sa leeg nito sa harap mismo ni Valentina at ni Donna Aurora. "Honey, I'm tired of talking. Let's go to your room. Gusto ko nang mag-rest." Tumingin si Eduardo kay Valentina, tila hinahamon ang kanyang pasensya bago tumango kay Cindy. "Let's go." "Mom, ikaw na muna ang bahala rito sa makadiyos nating asawa." Nanatiling nakatayo si Valentina sa gitna ng library habang pinagmamasdan ang dalawa na paakyat sa hagdan patungo sa master bedroom. Ang silid na dapat ay sagrado para sa kanilang mag-asawa. Narinig niya ang marahang pagdaiti ng pinto habang isinasara ito ni Eduardo. Isang tunog na tila huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa kanyang likuran, tumawa ng mahina si Donna Aurora. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Valentina. Masanay ka na. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ikaw ang lalabas na basurahan sa bahay na ito." Naiwan si Valentina na mag-isa sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting kumuyom-kumuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa loob ng kanyang isipan, isang malaking katanungan ang umaling-awngaw na tila isang sumpa. Sapat na ba ang sakit na ito para tuluyan kong wasakin ang mundong pinapangarap ninyong dalawa? Ang bawat diamanteng nakakabit sa kwintas na yon ay tila isang butil ng luhang nagmula sa mga mata ng yumaong ina ni Valentina. Ito ang tanging alaala na natira sa kanya mula sa isang buhay na puno ng pagmamahal bago siya naging isang bilanggo sa gintong hawla ni Eduardo. Ngunit ngayon, ang kwintas na yon ay nakapatong sa ibabaw ng maruming vanity mirror ni Donna Aurora.
Tila ba isa lamang itong mumurahing burloloy na nakuha sa kung saang tabi. Dahan-dahang pumasok si Valentina sa silid ng kanyang biyenan. Ang amoy ng matapang na pabango ni Aurora ay tila sumasakal sa kanya. Isang halimuyak ng kayabangan na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Mama, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Ang kwintas po ni Mama, bakit po nasa inyo yan? Lumingon si Donna Aurora habang hawak ang isang mamahaling suklay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkadismaya. Ito. Nakita ko lang ito sa jewelry box mo at naisip kong mas babagay ito kay Cindy. Masyadong elegante ang diamanteng ito para sa isang taong laging nakasuot ng apron. Besides, sa amin naman ang bahay na ito, kaya anumang nasa loob nito ay pag-aari rin namin. Ang pakiramdam ni Valentina ay tila binuhusan siya ng kumukulong tubig. Ang bawat salita ng matanda ay isang lapastangan sa kanyang pagkatao. Mama, hindi po yan sa inyo. Pamana po yan ng nanay ko bago siya namatay. Pakibalik po sa akin, nakikiusap ako. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid bago ito binasag ng isang marahas na galaw. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ni Valentina ay tila isang pagyanig sa kanyang buong mundo. Ang kanyang mukha ay pilit na lumingon sa gilid dahil sa lakas ng sampal. At ang init na gumapang sa kanyang pisngi ay tila isang selyo ng tuluyang pagkakaputol ng kanilang ugnayan. Wala kang karapatang utusan ako sa sarili kong pamamahay. Ang sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang kapal ng mukha mong manumbat. 5 taon kitang pinakain at binihisan at ito ang igaganti mo. Isang hamak na probinsyana ka lang na dinala rito ni Eduardo dahil sa awa. Wala kang pag-aari rito, Valentina. Kahit ang hininga mo, utang mo sa anak ko. Naramdaman ni Valentina ang panunuot ng alat ng kanyang sariling dugo sa loob ng kanyang bibig. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang namumulang pisngi. Ang sakit ay hindi na nagmula sa sampal, kundi sa katotohanang ang mga taong pinaglingkuran niya ng buong puso ay ang mga taong handang pumatay sa kanyang huling alaala. Tumingin siya ng diretso kay Aurora. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng asawang martir ay tuluyan ng pumanaw. Tama po kayo, Mama. Wala na nga po akong dapat pang-asahan sa inyo. Tumalikod si Valentina at lumabas ng silid ng hindi nagpapaalam. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang martsa ng isang sundalong patungo sa huling laban. Pagdating niya sa hardin, malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay kasing tigas na ng bakal. Isang tawag ang pumasok, isang numerong tanging ang mga pinagkakatiwalaang tao lamang ng Race Tech ang nakakaalam. Madam, this is the Chief Legal Officer. Ang boses sa kabilang linya ay formal at seryoso. The documents have been filed. The central bank has processed the emergency freeze order for all accounts linked to Eduardo's firm and the household funds. Within 30 minutes, every credit card and digital wallet under his name will be useless. Huminga ng malalim si Valentina habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang kulay ng langit ay tila isang paalala ng dugo at api. Ang simula ng pagguho ng imperyong inakala ni na Eduardo na sa kanila. Good, ang tanging sagot ni Valentina. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Siguraduhin niyo ring walang makakalabas na impormasyon tungkol sa kinalaman ko. Hayaan nating isipin nilang malas lang ang nangyayari sa kanila. Ibinaba niya ang telepono at muling naramdaman ang pintig ng kanyang pisngi. Ang sampal ni Aurora ang naging huling susi upang buksan ang pinto ng impyernong inihanda niya para sa kanila. Sa loob ng mansyon, narinig niya ang tawanan ni na Eduardo at Cindy
na tila ba walang katapusan ang kanilang kaligayahan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng hardin, alam ni Valentina na sa loob ng ilang minuto, ang tawa nilang iyon ay mapapalitan ng isang sigaw ng desperasyon na hindi kailanman maririnig ng langit. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng marangyang restaurant na iyon ay tila mga matang nangungutya sa kawalan ng malay ni Eduardo. Sa gitna ng mahabang mesa na puno ng mga putahing ang halaga, ay katumbas na ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Sa loob ng isang buwan, nakaupo si Eduardo at si Cindy, nagtatawanan habang nilalasap ang pinakamahaling alak, na tila ba ang buong mundo ay nakalatag sa ilalim ng kanilang mga paa. Samantala, sa loob ng madilim na kusina ng mansyon, dahan-dahang ngumunguya si Valentina ng isang piraso ng tuyong tinapay. Ang bawat kagat niya ay tila isang panata ng pagtitiis. Ang malamig na tubig na iniinom niya ay hindi nakakapawi ng uhaw, kundi nagpapatigas lamang sa kanyang kalooban. Tinitingnan niya ang kanyang relo. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng ulan na unti-unting pumupuno sa isang sisidlan ng katarungan. "Honey, let's order more dessert. I want that gold leaf chocolate cake." Masayang sabi ni Cindy, ang kanyang mga daliri na may suot na mamahaling singsing ay humahaplos sa braso ni Eduardo. "Anything for my queen." "Isang piraso lang ba?" "Order 2. Pagmamayabang ni Eduardo habang itinataas ang kanyang kamay upang tawagin ang waiter. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, ang anyo ng isang lalaking naniniwala na ang kanyang kayamanan ay walang katapusan dahil may isang tanga sa bahay na handang magsakripisyo para sa kanya. Nang dumating ang bayarin, inilabas ni Eduardo ang kanyang black card, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan na lingid sa kanyang kaalaman ay nakadugtong sa isa sa mga subsidiary accounts ng kumpanya ni Valentina. Inilapag niya ito sa pilak na tray nang may kasamang yabang, hindi man lamang tinitingnan ang kabuuang halaga. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag sa kanilang masayang usapan. Nang bumalik ang waiter, ang mukha nito ay bakas ang pag-aalinlangan. "Paumanhin po, Sir Eduardo. Ngunit ang terminal po ay nagpapakita ng transaction declined sa inyong card." Tumawa ng malakas si Eduardo, isang tunog na puno ng pagmamaliit. "Check your machine, boy. Baka sira yan. That card has no limit. Try it again." Muling umalis ang waiter at bumalik matapos ang ilang minuto, kasama na ang manager ng restaurant. Ang kanilang mga hakbang sa alpombra ay tila isang mabigat na martsa ng hatol. "Sir, sinubukan po namin sa 3 magkakaibang terminal. Ang sagot po ng bangko ay account frozen. Hindi po namin magamit ang card para sa inyong bill na umaabot sa mahigit 60,000 piso." Ang mukha ni Eduardo ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng telang nakatakip sa mesa. Ang mga bulong sa kabilang mesa ay nagsimulang gumapang sa kanyang pandinig, tila mga bubuyog na sumusugat sa kanyang ego. Ang hiya, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan, ay biglang sumabog sa kanyang dibdib. "What? Subukan mo itong isa pang card." Pasigaw na utos ni Eduardo habang naglalabas ng isa pang gintong card mula sa kanyang wallet. Ngunit ang resulta ay pareho. Declined, frozen, walang silbi. "Eduardo, what's happening?" "Nakakahiya. Lahat ng tao nakatingin sa atin." Inis na bulong ni Cindy, ang kanyang pagkukunwari bilang isang mapagmahal na babae ay unti-unti nang naglalaho, pinalalitan ng pandidiri at pagkapahiya. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Eduardo ang kanyang telepono at marahas na pinindot ang numero ni Valentina. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng puso na puno ng galit. Sa kabilang panig, tinitingnan ni Valentina ang screen ng kanyang phone na umiilaw sa gitna ng dilim. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinayaan niya itong magring hanggang sa huling sandali bago niya ito sinagot. "Hello, Eduardo. Bakit ka napatawag?" "Gabi na ah." Ang mahinahon
At tila walang kamalay-malay na boses ni Valentina ay tila isang lason sa tenga ni Eduardo. Valentina, nasaan ang pera sa joint account? Bakit hindi gumagana ang mga cards ko? Ano ang ginawa mo? Bulyaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at puot. Ha? Anong pera, Eduardo? Hindi ba't ikaw ang may hawak ng lahat? Sabi mo kanina, utang ko sa'yo ang lahat ng kinakain ko. Paano ko naman magagalaw ang mga accounts mo? Ang sagot ni Valentina, ang bawat salita ay tila isang turok ng karayom sa sugatang dangal ng asawa. Baka naman nagkamali ka lang ng nagatos? O baka binalikan ka na ng karma? Huwag mo akong mamiloso po, Valentina. Humanap ka ng paraan. Magpadala ka ng pera rito sa restaurant ngayon din. Kung hindi ay kakalad ka rin kita palabas ng bahay na yan. Ibinaba ni Valentina ang telepono nang hindi sumasagot. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila ang huling hininga ng pag-asa ni Eduardo. Tumayo si Valentina at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng binaliwala, minaltrato at pinagkaita ng dangal. Ang simula ng iyong pagbagsak ay hindi sa korte, Eduardo. Ang bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi na sinampal ni Aurora kanina. Kundi sa bawat matang nakatingin sa iyo ngayon habang unti-unti kang nagiging pulubi sa paningin ng mundo. Habang pilit na nakikipagtalo si Eduardo sa manager ng restaurant at habang si Cindy ay nagsisimula ng kumuha ng kanyang bag upang iwanan siya sa kahihiyan, isang lihim na email ang pumasok sa inbox ni Valentina mula sa isang hindi kilalang sender. Madam, the second phase is ready. Shall we proceed with the mansion's foreclosure notice? Napatigil si Valentina. Isang misteryong hindi pa niya inaasahang mabubuksan ang biglang kumatok sa kanyang pintuan. Sino ang taong ito na tila mas kilala ang kanyang mga kaaway kaysa sa kanya? Pirindahan mo na ang mga papel na ito. Valentina, huwag mo na kaming pahirapan pa. Ang sigaw ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng masukal na silid-aklatan. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Kagagaling lang niya sa isang gabing puno ng kahihiyan sa restaurant, kung saan napilitan siyang iwan ang kanyang mamahaling relo bilang prenda para lamang payagan silang makaalis ni Cindy. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo habang itinatapon niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Valentina. Dahan-dahang itinigil ni Valentina ang kanyang pagbabasa. Tiningnan niya ang mga dokumento, ang paglilipat ng pagmamay-ari ng kanyang lupain sa probinsya, ang mismong lugar kung saan nakatayo ang pinakamalaking server hub ng Race Tech. Para kay Eduardo, isa lamang itong tiwangwang na lupa na maaaring ibenta para isalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Ngunit para kay Valentina, ito ang puso ng kanyang imperyo. Eduardo, iyan na lang ang natitirang alaala sa akin ni Papa. Ang mahinahong sagot ni Valentina. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig sa gitna ng unos. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko yan bibitawan. Iyan ang pundasyon ng pamilya namin. Pamilya? Alang-alang sa pamilya, Valentina. Pirmahan mo yan. Sabat ni Donna Aurora na biglang sumulpot sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Nakikita mo ba ang kalagayan ng asawa mo? Naghihirap siya para sa atin, habang ikaw ay nakaupo lang dyan at nag-iinarte tungkol sa isang pirasong lupa sa gitna ng kawalan. Isang pirma lang at babalik ang lahat sa dati. Huwag kang maging madamot. Tumayo si Valentina at lumapit sa isang lumang litrato ng kanyang ama na nakapatong sa estante. Hinaplos niya ang salamin nito. Ang lamig ng kristal ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga huling salita ng kanyang magulang. Huwag mong hahayaang makuha ng iba ang iyong lakas, anak. Naramdaman niya ang presensya ni Eduardo sa kanyang likuran. Sa isang bihirang pagkakataon, naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat.
Ngunit hindi ito hawak ng pagmamahal. Ito ay hawak ng isang mamumuhunan na sumusukat sa kanyang biktima. Please, Valentina, gawin mo ito para sa ating kinabukasan. Kapag naayos ko ang kumpanya, ipapangako ko sa'yo, bibilin ko ang anumang gusto mo. Ibabalik ko ang kwintas ng nanay mo. Kukunin ko ito kay Cindy. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa puso ni Valentina. Gagamitin ni Eduardo ang sarili niyang yaman para bilhin ang kanyang kapatawaran gamit ang bagay na sila rin naman ang nagnakaw. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Sige, Eduardo, ang sabi ni Valentina. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng misteryo. Pipirmahan ko ang mga papel, pero may isang kondisyon. Kahit ano. Ano ang gusto mo? Mabilis na tanong ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pag-asang muling makahawak ng pera. Gusto ko, sa oras na mapirmahan ito, ako ang magiging saksi sa bawat transaksyong gagawin mo gamit ang perang makukuha rito. At gusto ko, lagyan natin ng isang addendum ang kontrata. Isang sugnay na magsasabing kung hindi mo mababayaran ang utang ng kumpanya mo sa loob ng 3 buwan, lahat ng ari-arian mo, pati na ang mansyong ito, ay mapupunta sa isang third-party trust fund na ako ang pipili. Napatigil si Eduardo. Nagkatinginan sila ni Aurora. Ngunit sa gitna ng kanilang desperasyon at paniniwalang si Valentina ay isang mangmang pagdating sa batas. Tumawa ng mahina si Eduardo. Trust fund? Sige, kung yan ang magpapatigil sa'yo sa kadaramatisa mo, hindi ko naman hahayaang bumagsak ang kumpanya ko, Valentina. Expert ako rito, hindi ba? Kinuha ni Valentina ang ballpen. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang tunog ng tanikala na unti-unting pumupuluot sa leeg ni Eduardo. Hindi niya alam na ang third-party trust fund na tinutukoy ni Valentina ay ang kanyang sariling kumpanya, ang Race Tech. Sa bawat letra ng kanyang pangalan, tinatapos na ni Valentina ang kanyang papel bilang biktima at sinisimulan na ang kanyang papel bilang berdugo. Matapos ang pirmahan, naiwan si Valentina sa library. Binuksan niya ang kanyang laptop at muling tiningnan ang email mula sa misteryosong sender. Madam, the trap is set. He thinks he's selling a piece of land, but he just signed over his soul. Who is the mystery man in the shadows helping him? Shall I reveal his identity? Napakunot ang noo ni Valentina. May isa pang tao sa likod ni Eduardo? Isang tao na nag-uudyok dito na ubusin ang kanyang yaman? Samantala, sa labas ng mansyon, narinig ni Valentina ang marahang pagpapaandar ng sasakyan ni Eduardo. Paalis na naman ito, marahil upang ibalita kay Cindy ang kanilang tagumpay. Ngunit sa pag-alis ng asawa, isang sobre ang dahan-dahang inihulog sa ilalim ng pinto ng mansyon ng isang hindi kilalang tao na nakasuot ng itim na jacket. Dahan-dahang kinuha ni Valentina ang sobre. Sa loob nito ay may isang litrato ni Eduardo at ni Cindy, hindi sa isang hotel, kundi sa loob ng isang opisina na may logo na pamilyar sa kanya. Ang logo ng kanyang pinakamalaking karibal sa industriya ng tech. Ang bawat hininga ni Valentina ay tila naging yelo. Ang kataksilan ni Eduardo ay hindi lamang pala sa kama, kundi sa mismong buhay na kanyang binuo. Walang aalis sa mga sasakyang yan. Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Ang anak ko ang may-ari ng kumpanyang nagbabayad sa inyo. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang basag na kampana na pilit umaalingaw-ngaw sa malawak na hardin ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ng isang mamahaling puting sedan. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa hood nito, na tila ba kaya niyang pigilan ang dambuhalang truck na nakaparada sa kanyang harapan. Sa gilid, ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdibisyon ay nagsisimula ng magsilabas. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na dahan-dahang kumakalat sa mahalumigmig na hangin. Sa loob ng bahay nakatayo si Valentina sa likod ng manipis na kurtina ng kanyang silid sa ikalawang palapag. Pinagmamasdan niya ang eksena sa ibaba.
Ang pagguho ng fasad ng kapangyarihan na matagal nang kinapitang mahigpit ng kanyang biyenan. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang nagpapaalam sa mga alaala ng isang tahanang binuo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang abong yon ay tila ang pangarap niyang pamilya, tuyo, patay, at madaling tangayin ng hangin. Mama, please, pumasok na kayo sa loob, nakakahiya. Ang sigaw ni Eduardo habang pilit na hinahila ang kanyang ina palayo sa mga tauhan ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis, ang kanyang mamahaling polo ay lukot-lukot na, isang malayong anyo mula sa matikas na negosyanteng nakilala ng lahat. Anong nakakahiya? Ang nakakahiya ay ang mga taong ito na bastos na pumasok sa bakuran natin. Muling bulyaw ni Aurora, ang kanyang daliri ay nakaturo sa lalaking may hawak na clipboard. Paumanhin po, Madam Sir, ang mahinahong sagot ng tauhan. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. May kautusan po kami mula sa head office. Ang mga sasakyang ito ay nakarehistro sa ilalim ng Racetech bilang corporate assets. Dahil sa hindi pagbabayad ng kumpanya nyo sa mga utang nito sa amin, kailangan naming bawiin ang mga ito bilang bahagi ng liquidation process. Racetech? Anong kinalaman ng Racetech sa amin? Ang anak ko ang boss dito. Ani Aurora, ngunit ang kanyang boses ay unti-unti nang humihina nang makita niyang dahan-dahang itinaas ng mekanismo ng truck ang harap ng kanyang paboritong sasakyan. Ang tunog ng pag-angat ng bakal at ang pag-atungal ng makina ng truck ay tila isang koro ng kahihiyan na bumabalot sa buong paligid. Dahan-dahang bumaba si Valentina patungo sa hardin. Nagkunwari siyang gulat at nag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Eduardo? Mama, anong nangyayari rito? Bakit nila kinukuha ang mga sasakyan? Huwag ka nang makisali rito, Valentina. Pumasok ka sa loob. Bulyaw ni Eduardo. Ang kanyang mata ay puno ng puot at takot. Takot na makita ng kanyang asawa ang kanyang tuluyang pagbagsak. Pero Eduardo, paano tayo aalis? Paano tayo makakapunta sa opisina? Ang tanong ni Valentina. Ang boses niya ay puno ng pekeng kawalang malay. Sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas mula rito ang isang lalaking nakasuit. Hawak ang isang makapal na envelope. Lumapit siya kay Eduardo at inabot ang dokumento. Mr. Eduardo, personal delivery mula sa legal office. Ito ay ang formal notice ng default. Dahil sa mga nilabag ninyong sugnay sa huling kontratang pinirmahan nyo kagabi, ang proseso ng foreclosure para sa mansyong ito ay magsisimula na sa loob ng 48 oras. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Eduardo. Ang envelope na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Bumubukas ito at nagpapakita ng mga dokumentong may pulang tatak. Foreclosure. Ang mansyong itinuring nilang palasyo ay dahan-dahan nang binabawi ng Rain ng hindi nila kinilala. Napatitig si Eduardo kay Valentina. Sa isang iglap, tila may isang malamig na hinala ang dumaan sa kanyang isipan. Valentina, ang addendum na pinirmahan ko kagabi. Ikaw, may alam ka ba rito? Tumingin si Valentina sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot at tapat sa paningin ng iba. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga balintataw, nakita ni Eduardo ang isang ningas na hindi niya kailanman napansin. Isang ningas ng kapangyarihan. Eduardo, sabi ko naman sa'yo, pirmahan mo lang yon para maayos ang lahat. Akala ko ba alam mo ang ginagawa mo? Ang mahinahon niyang sagot. Bago pa man makasagot si Eduardo, isang malakas na tawag mula sa gate ang umagaw sa kanilang atensyon. Isang delivery rider ang may hawak na isang malaking bouquet ng mga bulaklak na patay at tuyo. Para kay Miss Valentina Reyes po.
mula raw kay The Shadow. Sabi rito, "The first pillar has fallen. Enjoy the view." Sino si The Shadow? At bakit nito alam ang tunay na pangalan ni Valentina na matagal na niyang itinatago sa bahay na ito? Ang lamig ng hangin ay tila lalong sumidhi at sa bawat paghila ng truck sa kanilang mga sasakyan palayo sa mansyon, nararamdaman ni Valentina na ang kanyang nakaraan at ang kanyang lihim ay nagsisimula na ring magbanggaan. Hindi ako bangko, Eduardo. At lalong hindi ako isang charity foundation para takbuhan mo tuwing wala kang maipambayad sa luho mo. Ang boses ni Cindy ay wala ng bahid ng tamis na dati niyang ipinapakita. Sa loob ng isang madilim na sulok ng isang mamahaling bar, ang liwanag mula sa mga neon lights ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang anyong tila isang estranghero sa paningin ni Eduardo. Wala na ang mapagmahal na tingin. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong tapos na sa kanyang pakikinabang. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kusina ng mansyong unti-unti nang namamatay ang ningning, tahimik na naglalatag si Valentina ng mga puting tela sa ibabaw ng mga mamahaling muebles. Ang bawat hagod ng kanyang kamay sa tela ay tila isang pagbabalot sa isang bangkay. Ang bawat tiklop ng tela ay puno ng paggalang sa sarili. Isang senyales na handa na siyang lisanin ang libingang ito. "Cindy, sandali lang ito. Maayos ko rin ang lahat. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa mga accounts ko. Pero babalik din ang lahat sa dati." Ang pagsusumamo ni Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Cindy, ngunit mabilis itong umiwas na tila ba ang balat ni Eduardo ay may dalang nakakahawang sakit. "Aberya? Eduardo, narinig ko ang balita. Hinihila na ang mga sasakyan mo. Foreclose na ang mansyon nyo. Ano ang ititira mo sa akin? Ang utang mo? Ang kahihiyan mo?" Ang sunod-sunod na tanong ni Cindy, ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa naghihingalong ego ng lalaki. "I liked you because you were a winner. But now, you're just a pathetic man clinging to a dream that's already dead." "But I love you, Cindy. Iniwan ko ang lahat para sa'yo. Pinagkatiwalaan kita." Ang sigaw ni Eduardo, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanila sa loob ng bar. Ang kanyang pagsisigaw ay tila isang desperadong hiling sa langit na hindi naman nakikinig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Cindy. "Love? Huwag tayong maglokohan, Eduardo. Sa mundong kinalakihan ko, ang pag-ibig ay may presyo. At sa ngayon, wala ka ng pambayad. Please, huwag mo na akong tatawagan muli. I'm moving on. May mga taong mas marunong humawak ng pera kaysa sayo." Tumayo si Cindy at kinuha ang kanyang designer bag, ang bag na regalo ni Eduardo, gamit ang pera mula sa ipon ni Valentina. Sa bawat hakbang nito palayo, naramdaman ni Eduardo ang unti-unting pagguho ng huling haligi ng kanyang mundo. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay tila naging isang malakas na ugong ng katotohanang siya ay naging isang malaking tanga. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Valentina sa gitna ng foyer. Hawak ang isang itim na envelope na iniwan sa kanilang pintuan kanina lamang. Sa loob nito ay may isang listahan ng lahat ng mga lalaking niloko ni Cindy bago si Eduardo. Isang lihim na impormasyong tanging ang The Shadow ang kayang kumuha. Sino ba talaga ang aninong ito na tila nagmamasid sa bawat galaw nila? Narinig ni Valentina ang marahas na pagbusina ng isang sasakyan sa labas. Hindi yun ang sasakyan ni Eduardo. Ito ay isang taxi. Lumabas mula rito si Eduardo, basang-basa sa ulan, ang kanyang polo ay nakabukas at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pumasok siya sa loob ng mansyon na tila isang anino ng dati niyang sarili. "Nakaalis na siya, Valentina. Iniwan niya ako." Ang bulong ni Eduardo habang nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita niya ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Wala na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, pati si Cindy.
Tiningnan siya ni Valentina nang walang kahit anong bakas ng awa. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng hustisya. Hindi siya ang nang-iwan sa'yo, Eduardo. Ikaw ang unang nang-iwan sa sarili mo noong tinalikuran mo ang katapatan. Bago pa man makasagot si Eduardo, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mga tauhan ng bangko. Pagbukas ni Valentina ng pinto, nakatayo roon ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. Mr. Eduardo Reyes, may warrant of arrest kami para sa inyo. Kaso ng grand larceny at fraud mula sa inyong sariling kumpanya. May naghain ng ebidensya laban sa inyo ngayong gabi. Ang mga kamay ni Eduardo ay nanginig habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Tumingin siya kay Valentina, naghahanap ng kahit anong tulong, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod ng kanyang asawa patungo sa hagdan. Sino ang naghain ng ebidensya? At bakit ang The Shadow ay tila may connection sa legal na departamento ng Reyes Tech? Ang bawat hakbang ni Valentina sa hagdan ay tila isang pag-akyat patungo sa kanyang muling pagsilang, habang sa ibaba, ang kanyang nakaraan ay dahan-dahang kinakaladkad palayo sa dilim. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Valentina. Kung hindi dahil sa kamalasan mo, hindi makukulong ang anak ko. Isa kang salot sa pamilyang ito. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang matalim na palaso na pilit tumatagos sa katahimikan ng malawak at madilim na sala. Nakatayo siya sa gitna ng mga kahon at mga muebles na nababalutan na ng puting tela. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot at luhang, hindi para sa pagsisisi, kundi para sa kanyang sariling nasirang karangyaan. Kagagaling lang nila sa presinto at ang imahe ng kanyang anak na nakasuot ng kulay kahel na uniforme ay tila isang bangungot na hindi niya matanggap. Dahan-dahang itiniklop ni Valentina ang huling apron na ginamit niya sa bahay na iyon. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado, tila isang ritual ng pamamaalam. Ang alikabok na sumasayaw sa liwanag ng nag-iisang bintana ay tila mga saksi sa kanyang tahimik na paglaya. Mama, wala na tayong matitirhan. Sa loob ng ilang oras, kailangang lisanin na natin ang mansyong ito. Ang mahinahong sagot ni Valentina. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit. Tila isang malamig na agos ng tubig sa ilalim ng tulay. Nakalimutan niyo na ba? Ang mansyong ito ay hindi na sa atin. Ang kumpanya ni Eduardo ay wala na ring pambayad sa abogado niya. At ano ang balak mong gawin? Hahayaan mo lang kaming mabulok sa kalsada? Magmakaawa ka sa mga bangko. Gamitin mo ang mga koneksyon mo. Muling bulyaw ni Aurora, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng kanyang mamahaling perlas na tila ba ito ang magliligtas sa kanya mula sa gutom. Tumingin si Valentina sa kanyang biyenan, isang tingin na puno ng malalim na pangunawa, ngunit walang bahid ng awa. May nahanap akong maliit na apartment sa dulo ng bayan. Iyon lang ang kaya ng natitira kong ipon. Doon muna tayo titira habang hinihintay natin ang paglilitis kay Eduardo. Isang malakas na singhal ang kumawala kay Aurora. Apartment? Sa dulo ng bayan? Gusto mo bang patayin ako sa dumi at sikip ng lugar na iyon? Hindi ako sanay sa ganoong buhay, Valentina. Ako ay isang dediyos. Wala na po tayong dediyos na pangalan, Mama. Ang tanging meron na lang tayo ay ang katotohanan. Ang maikling tugon ni Valentina bago siya tumalikod at kinuha ang kanyang simpleng maleta. Pagdating nila sa sinasabing apartment, ang amoy ng luma at mamasamasang kahoy ay tila isang malakas na sampal sa pandama ni Aurora. Ang kisame ay may mga bakas ng tumutulong ulan at ang tanging bintana ay nakaharap sa isang maingay na palengke. Ang bawat hakbang nila sa sahig na gawa sa lumang tabla ay lumilikha ng isang tunog na tila nagpapaalala sa kanilang pagbagsak. Dito? Dito tayo titira? Yang halos pasigaw na tanong ni Aurora habang nakatingin sa nag-iisang silid na may lumang papag. Nasaan ang katulong? Sino ang magluluto? Sino ang maglalaban ng mga damit ko?
Kayo po, Mama, at ako, ang sagot ni Valentina habang inilalapag ang kanyang gamit. Kailangan nating matutong mabuhay ng tayo lang. Dahil sa mundong ito, ang bawat sentimo ay kailangang pagtrabahuhan. Sa gitna ng pagrereklamo ni Aurora, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Valentina. Muli, mula ito sa The Shadow. Sa pagkakataong ito, may kasama itong larawan ng isang lumang dokumento, ang orihinal na titulo ng lupang kinatatayuan ng mansyong kakalisan lang nila. Ang nakasulat na pangalan bilang orihinal na may-ari bago ito binili ni Eduardo ay ang pangalan ng ama ni Valentina. Ang bawat hininga ni Valentina ay naging mabigat. Hindi lang pala pera ang kinuha ni Eduardo, ninakaw nito ang mismong kasaysayan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang galit na matagal na niyang pilit na pinapatay ay muling nagliyab, ngunit mas matalino na ito ngayon. The Shadow, sino ka ba talaga? Ang bulong ni Valentina sa kanyang sarili. Biglang narinig ni Valentina ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking may mga tattoo at mukhang mapanganib. Hinahanap nila si Eduardo. Nasaan ang asawa mo? Malaki ang utang niya sa amin sa sugal. Kung wala siya rito, kayong dalawa ng matandang yan ang magbabayad. Napaurong si Aurora sa takot. Ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho at napalitan ng panginginig ng buong katawan. Tumingin siya kay Valentina. Nagmamakaawang iligtas siya. Ngunit si Valentina ay nanatiling nakatayo nang matuwid sa gitna ng pintuan. Magagawa pa kaya ni Valentina na protektahan ang taong naging dahilan ng kanyang paghihirap? O hahayaan na lang niyang lamunin sila ng dilim na sila rin naman ang gumawa? Valentina, maawa ka. Iligtas mo ako sa mga taong ito. Ang boses ni Donna Aurora ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa matinding panginginig. Nakakapit siya sa laylayan ng kupas na blusa ni Valentina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatingin sa tatlong lalaking tila mga hayop na naghahanap ng biktima sa loob ng kanilang maliit na apartment. Ang bango ng mamahaling pabango na dati niyang taglay ay napalitan na ng amoy ng pawis at desperasyon. Hinarap ni Valentina ang mga lalaki. Walang kahit anong bakas ng takot sa kanyang mukha. Magkano ba ang utang ni Eduardo sa inyo? Ang tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng bakal na sumusugat sa katahimikan. 5 milyon, Mrs. At kung hindi kayo makakapagbayad ngayon, kukunin namin ang matandang yan bilang prenda. Ang sagot ng pinakapuno nila. Ang kanyang boses ay may kasamang mali siya habang pilit na kinakaladkad ang kanyang mga paa sa sahig. Dahan-dahang kinuha ni Valentina ang kanyang pitaka. Inilabas niya ang isang tsekeng may pirma, ngunit walang halaga. Isulat niyo ang halaga. Umalis kayo rito at wag na kayong babalik. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang susunod na pintong kakatukan niyo ay ang rehas ng kulungan. Nang makaalis ang mga lalaki, napalugmok si Aurora sa sahig, humihingal at umiiyak. Saan ka kumuha ng ganoong kalaking pera, Valentina? Magnanakaw ka ba? O baka naman, ibinenta mo na ang kaluluwa mo? Hindi sumagot si Valentina. Sa halip, tumungo siya sa kanyang maleta at kinuha ang isang nakatagong kahon. Sa loob nito ay ang isang pulang bestida, isang obra maestra na gawa sa pinakamahal na tela. Ang kulay nito ay tila dugong naglalayab. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela. Ang bawat himaymay nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa harap ng lumang salamin ng apartment, isinuot niya ang bestida at kasabay nito ay ang pagbabalik ng liwanag sa kanyang mga mata. Saan ka pupunta ng ganyan ang suot mo? Hibang ka na ba? Ang sigaw ni Aurora habang nakatingin sa kanyang manugang na tila ba nakakita ng isang multo. May kailangan akong bawiin, Mama.
Ang koronang matagal niyo nang tinatago sa akin. Ang maikling sagot ni Valentina bago siya lumabas ng pinto. Iniwan ng biyenan sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid. Pagdating sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel, ang bawat hakbang ni Valentina sa pulang alpombra ay sinasabayan ng nakakasilaw na mga flash ng kamera. Ang bawat mamamahayag ay nag-uunahan na makuha ang kanyang atensyon. Ang bulong-bulungan ay tila isang malakas na hangin na kumakalat sa buong silid. Nandyan na siya, ang misteryosong CEO ng Raytech, ang pinakamayamang babae sa Asia. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Cindy, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, pilit na nagpapansin sa mga maimpluwensyang tao. Ngunit nang pumasok si Valentina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa malaglag ang mga patak nito sa kanyang mamahaling gown. Umakyat si Valentina sa entablado. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig sa kanya, kabilang na ang mga screen na nagpapakita ng live broadcast sa buong bansa. Ang broadcast na kasalukuyang pinapanood ni Aurora sa isang lumang television sa apartment at ni Eduardo sa loob ng malamig na presinto. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Valentina, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad na tila isang hudyat ng bagong panahon. Sa loob ng 5 taon, nanahimik ako. Pinanood ko ang mga taong kumuha ng kredito sa aking mga sakripisyo. Pinanood ko ang aking pangalan na dinudungisan ng mga taong akala ko ay pamilya ko. Sa loob ng selda, napabitaw si Eduardo sa mga rehas. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. V. Valentina, hindi ito maari. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Ngayong gabi, pagpapatuloy ni Valentina, habang tinitingnan ng diretso ang kamera, na tila ba nakatitig sa mga mata ni na Eduardo at Aurora. Ipapaalam ko sa mundo ang isang katotohanan. Ang Raytech ay hindi binuo ng isang lalaking mapanlinlang. Ito ay binuo ng isang babaeng binaliwala pa niyo. Ako si Valentina Reyes. At binabawi ko na ang lahat ng sa akin. Isang malakas na palakpakan ang bumalot sa ballroom, ngunit para kay Cindy, para kay Aurora, at para kay Eduardo. Ang tunog na yon ay tila isang malakas na pagguho ng lupa na lumalamon sa kanilang mga pangarap. Sa gitna ng tagumpay, isang lalaking nakasuit ang lumapit kay Valentina at bumulong sa kanyang tenga. Madam, may isang tao sa labas na gustong makipag-usap sa inyo. Sinasabi niyang siya ang The Shadow. Napatigil ang puso ni Valentina. Ang misteryong matagal na niyang hinahabol ay nasa labas na ng pintuan. Sino ba talaga ang aninong ito na naging katuwang niya sa kanyang madilim na paglalakbay? Madam, ang lahat ng ito ay para sa inyong ama. Ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya ay sa wakas ay nakamit na natin. Ang boses ng lalaking nakatayo sa madilim na pasilyo ng hotel ay tila isang pamilyar na himig mula sa kanyang pagkabata. Dahan-dahang humarap si Valentina, ang kanyang pulang bestida ay humahaplos sa sahig na tila isang dumanak na dugo ng tagumpay. Sa harap niya ay nakatayo si Attorney Gabriel, ang pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang yumaong ama. Ang taong inakala niyang matagal na ring nawala. Hinawakan ni Valentina ang kamay ng matanda. Ang init ng palad nito ay tila nagbibigay ng basbas sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Ang mga luhang matagal niyang pinigil ay dahan-dahang namuo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala na hindi siya kailanman nag-iisa sa kanyang madilim na laban. Gabriel, ikaw pala ang lahat ng ito. Ang bulong ni Valentina, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa alaala ni Papa. Samantala, sa loob ng ballroom, ang kaguluhan ay hindi pa natatapos. Si Cindy, na kanina lang ay tila reyna ng gabi,
ay kasalukuyang kinakaladkad palabas ng mga security guard. Ang bawat sigaw niya ng protesta ay nilulunod ng malakas na bulungan ng mga taong dati niyang pinagmamayabangan. Ang kanyang mga alahas, na nalaman ng lahat na binili gamit ang nakaw na pera, ay tila mga tanikalang nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa maliit at madilim na apartment, napalugmok si Donna Aurora sa harap ng lumang telebisyon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ang kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na pag-iyak na puno ng pagsisisi. Ang imahe ni Valentina sa screen, marangal, makapangyarihan at maningning, ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Naalala niya ang bawat lait, ang bawat sampal, at ang bawat pagkakataong itinuring niyang basura ang babaeng siya palang nagpapakain sa kanila. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa sarili ko? Ang paulit-ulit niyang bulong habang ang luha ay pumapatak sa kanyang maruming duster. Ang bawat sulok ng apartment ay tila nagtatawanan sa kanyang kinahinatnan. Kinabukasan, nagtungo si Valentina sa presinto. Suot ang kanyang pinaka-formal na suit, naglakad siya sa gitna ng malamig at maingay na koridor hanggang sa makarating siya sa harap ng rehas ni Eduardo. Ang amoy ng kalawang at luma ay tila isang malakas na paalala ng kinalalagyan ng asawa. Nang makita ni Eduardo si Valentina, mabilis itong lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at huwad na pagsisisi. Valentina, honey, alam ko nagkamali ako. Pero please, iligtas mo ako rito. Ikaw ang CEO. Kaya mong gawin ang lahat, di ba? Para sa pamilya natin, Valentina, mahal na mahal kita. Tiningnan siya ni Valentina ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang bahid ng puot, kundi puro kawalan na lamang ng halaga. Mahal? Eduardo, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan. Ang minahal mo lang ay ang sarili mo at ang kapangyarihang inakala mong sayo. Dahan-dahang inilabas ni Valentina ang isang piraso ng papel mula sa kanyang folder. Ito ang huling dokumentong kailangan nilang pirmahan, ang kasunduan ng kanilang tuluyang paghihiwalay at ang pagbabalik ng lahat ng ari-ariang ninakaw ni Eduardo sa kanyang ama. Pirmahan mo ito, Eduardo, at sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng pinakamahusay na abogado para hindi ka mabulok sa loob ng habambuhay. Pero huwag kang magkakamaling lumapit muli sa akin o kay Mama Aurora. Mula sa sandaling ito, patay na ang lalaking pinakasalan ko 5 taon na ang nakalilipas. Nanginig ang kamay ni Eduardo habang hinahawakan ng bulpen. Ang bawat hagod nito sa papel ay tila ang tunog ng huling pako sa kabaong ng kanyang marangyang buhay. Pagkatapos ng pirmahan, tumalikod na si Valentina. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang malakas na pagsigaw ni Eduardo. Sa likuran niya, ang boses nito ay puno ng galit at takot. Hindi ka magiging masaya, Valentina. Darating ang araw na babalik din sa iyo ang lahat ng ito. Hindi lumingon si Valentina. Ang kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang martsa patungo sa isang bagong bukas. Paglabas niya ng presinto, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng init na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na hindi niya inaasahan. Si Donna Aurora, na ngayon ay nakaluhod na sa kalsada sa harap ng maraming tao. Nagmamakaawang patawarin siya. Magagawa kaya ni Valentina na patawarin ang babaeng naging mitya ng kanyang pinakamasakit na mga gabi? O hahayaan niya itong mabulok sa gitna ng kalsadang dati nitong nilalait? Ang bawat patak ng luha ni Donna Aurora na bumabagsak sa maruming semento ay tila isang huling pagsusumamo sa isang langit na matagal na niyang kinalimutan. Nakaluhod siya. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling alahas
ay ngayon ay nanginginig at puno ng alikabok habang nakakapit sa laylayan ng kotse ni Valentina. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin. Ang kanilang mga bulong ay tila isang malakas na hangin na humahampas sa natitirang dangal ng matanda. Tumingin si Valentina sa kanyang biyenan mula sa loob ng sasakyan. Ang kanyang puso ay hindi na nakararamdam ng galit kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumaba. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Hindi ito hawak ng muling pagtanggap, kundi hawak ng isang taong marunong rumespeto sa sangkatauhan kahit na ang taong nasa harap niya ay hindi marunong nito. Ang init ng sikat ng araw sa kanyang likuran ay tila isang basbas sa kanyang bagong pagkatao. Tumayo po kayo, Mama. Hindi po bagay sa inyo ang ganyan sa gitna ng kalsada. Ang mahinahong sabi ni Valentina, ang kanyang boses ay walang bahid ng panunumbat. Patawarin mo ako, Valentina. Lahat ng ginawa ko, lahat ng panlalait ko sa iyo, wala na akong matitirhan. Ang anak ko ay nasa loob at ako ay nag-iisa. Ang pagsusumamo ni Aurora, ang kanyang boses, ay basag at puno ng tunay na takot. Tinitigan siya ni Valentina ng matagal. Hindi ko po kayo hahayaang mamalimos sa kalsada, Mama. Binili ko ang maliit na farm sa probinsya na dati nating pinag-awayan. Doon kayo titira. Hindi ito mansyon at walang mga katulong na susunod sa bawat utos nyo. Doon, matututo kayong magtanim, mag-alaga ng mga hayop, at kumain mula sa sarili ninyong pawis. Iyon ang tanging paraan para mahanap nyo ang inyong sarili. Isang hikbi ang kumawala kay Aurora, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pagkakataong hindi niya inakalang ibibigay pa sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan sa loob ng isang malawak na opisina sa itaas na palapag ng Ray's Tech Headquarters. Nakatayo si Valentina sa harap ng malaking bintana. Ang buong lungsod ay tila isang dagat ng mga ilaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang kumpanya ay hindi na lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay naging isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Isang report ang nasa kanyang mesa tungkol kay Eduardo. Ang kanyang dating asawa ay kasalukuyang nagtatrabaho sa loob ng library ng piitan. Nagtuturo sa mga kapwa niya preso kung paano magbasa at sumulat. Ang kayabangan nito ay dahan-dahan nang tinutunaw ng realidad ng kanyang mga pagkakamali. Samantala, si Cindy ay napabalitang nagtatrabaho na bilang isang simpleng tindera sa malayo. Malayo sa marangyang buhay na dati niyang ninakaw. Dahan-dahang kinuha ni Valentina ang kanyang wedding ring mula sa isang maliit na kahon. Tiningnan niya ang kislap nito sa huling pagkakataon. Walang poot, walang sakit, tanging pasasalamat na lamang para sa mga aral na ibinigay nito. Lumakad siya patungo sa balkonahe at hinayaan ang singsing na mahulog sa madilim na kailaliman ng gabi. Ang tunog ng pagbagsak nito ay hindi na niya narinig. Tila ba tuluyan na itong nilamon ng limot? Madam, handa na po ang helicopter para sa inyong bakasyon. Ang boses ni Attorney Gabriel sa kanyang likuran, puno ng paggalang at katapatan. Lumingon si Valentina at ngumiti. Isang tunay at maningning na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang malayang kaluluwa. Salamat, Gabriel. Oras na para muling bisitahin ang puntod ni Papa. Gusto kong sabihin sa kanya na ang kanyang reyna ay hindi na kailanman muling magtatago. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang muka habang papaakyat ang helicopter. Sa bawat paglayo niya sa mga gusali ng lungsod, nararamdaman ni Valentina ang bawat hibla ng kanyang nakaraan na dahan-dahang naglalaho. Pinalalitan ng isang bukas na puno ng pag-asa, katarungan, at tunay na pagmamahal sa sarili. Ang laban ay tapos na, ang hustisya ay nakamit na, at si Valentina Reyes ay sa wakas ay malaya na.
Ang sariwang amoy ng bagong bungkal na lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kape ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong farm sa Batangas. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong itinayo ni Eduardo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. At ngayon, sa ilalim ng dahan-dahang pagsikat ng araw, isang bagong buhay ang unti-unting sumisibol. Sa gitna ng mga taniman, nakatayo si Donna Aurora. Wala na ang kanyang mga mamahaling gown. Suot niya ngayon ay isang simpleng kamiseta at sombrerong gawa sa anahaw. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging pag-uutos lamang ang alam, ay ngayon ay puno ng mga kalyo mula sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa bawat pagyuko niya upang bunutin ang mga damo, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali na dahan-dahang napapalitan ng gaan ng loob. "Mama, uminom muna kayo ng tubig." Napatigil si Aurora at dahan-dahang tumingin sa babaeng papalapit sa kanya. Si Valentina. Ngunit hindi na ito ang asawang martir na dati niyang inaabuso. Ang tindig ni Valentina ay puno ng dignidad. Ang kanyang mga mata ay payapa, na tila isang lawa sa gitna ng kagubatan. Kinuha ni Aurora ang baso at uminom ng matagal. Ang bawat lunok niya ay tila isang paglilinis sa kanyang lalamunang dati ay puro pait at panlalait ang inilalabas. "Salamat, Valentina. Ang ganda ng mga ani natin ngayong buwan. Siguradong matutuwa ang mga tao sa kumpanya mo kapag natanggap nila ito." Ngumiti ng bahagya si Valentina. Ito ang katarungang matagal niyang ipinagdasal. Hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi ang makitang nagbabago ang kanilang mga puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng puot. "Balita ko, maayos na ang kalagayan ni Eduardo sa loob." Ang mahinahong panimula ni Valentina habang nakatingin sa malawak na taniman. Sinasabi ng warden na siya na ang namumuno sa livelihood program para sa mga preso. Gumagawa sila ng mga gamit na gawa sa kawayan. Tumango si Aurora, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Sana ay maging matatag siya. Gusto kong makita niya ang lugar na ito kapag nakalabas na siya. Gusto kong malaman niya na mas masarap matulog sa gabi kapag alam mong ang kinain mo ay galing sa iyong sariling pawis. Naglakad si Valentina patungo sa isang maliit na burol sa dulo ng farm kung saan nakatayo ang isang simpleng puting marker, ang puntod ng kanyang ama. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang koro ng pasasalamat mula sa kabilang buhay. "Papa, tapos na po ang laban." Ang bulong niya, ang boses, ay tila isang hanging humahaplos sa mga dahon. "Ang iyong pangalan ay malinis na. Ang iyong lupain ay muling nagbibigay ng buhay. At ang iyong anak ay hindi na kailanman muling magiging alipin ng sinuman." Sa bawat hakbang ni Valentina, pabalik sa kanyang sasakyan, nararamdaman niya ang lubos na kapayapaan. Ang Race Tech ay patuloy na lumalago, hindi na lamang bilang isang kumpanya, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi. Si Cindy naman ay tuluyan ng naglaho sa dilim, nagbabayad sa kanyang mga utang sa paraang itinadhana ng tadhana. Ang tunog ng makina ng sasakyan habang dahan-dahan itong umaalis sa farm ay tila isang huling nota sa isang madilim na kanta na ngayon ay naging isang masayang himno. Tumingin si Valentina sa side mirror at nakita ang maliit na figura ni Aurora na kumakaway ng bahagya sa malayo. Nahanap na ba nila ang kapatawaran? Oo, sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo, sa loob ng katahimikan ng pagsisikap. At ang aral na iniwan ng kwentong ito ay mananatili sa puso ng bawat tagapakinig. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng diamante o laki ng mansyon,
kundi sa katatagan ng loob na manatiling mabuti sa gitna ng kawalang katarungan. Ang bawat sugat ay naghilom na, ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. At sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Valentina Reyes. Pinalalaya ang huling hibla ng kanyang nakaraan sa hangin. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa sarili. At sa wakas, sa ilalim ng malawak at asul na langit, si Valentina ay hindi na lamang isang reyna ng isang imperyo. Siya ay naging reyna ng kanyang sariling buhay.